Magandang gabi po sa inyo lahat. Katulad ng pagbati ni Apostol Juan sa kanyang kaibigan na si Gayo, na sinasabi, "Minamahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw ay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual." Yan din po ang panalangin ko para sa bawat isa sa atin, na tayo masumpungang malusog, nasa mabuting kalagayan, at ayos ang mga espiritual na buhay. Inaari naming mga manggagawa na katungkulan naming hatdang kayo ng salita ng Diyos. At tanggapin ninyo ang lahat na pangangalagang pastoral mula sa amin. Ngunit alam kong ang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot para sa maayos na pastoral care. Ito lamang po ang pinakamainam na maaari namin gawin sa panahon na ito. Salamat po at kami palagi ninyong pinatutuloy sa inyong mga bahay, sa inyong mga buhay. Welcome po sa inyo lahat sa ating pagbubulay ngayong gabi. Dahil kami po ay hindi makagalaw, hinihiling po namin sa lahat ng mga puno ng sambahayan at sa lahat nating mga spiritual leaders na tayo na ang umako ng pananagutang, pangalagaang espiritual ang ating mga pamilya at ang mga mahihinang kapatid na nakatira lamang sa malapit sa ating lugar. Noong isang linggo ay ganun din po ang aking challenge hanggang sa makatanggap ako ng isang message mula sa magulang kung pwede raw nilang ipagsali ang kanilang mga anak sa ating mga discussion questions na aking ibinibigay pakakatapos ng bawat sermon o bawat devotion. At na-encourage po ako na ito nga pala ang ating primary na pananagutan. Na tayo mga puno ng sambahayan ang mag-alaga sa ating kani-kaniyang sambahayan. Hinimo ka po sa kapatid na Lisa para magbigay ng maikling patotoo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naririto po ako para magpatotoo kung paano ko naaakay ang aking mga anak na maglaan sa salita ng Diyos. Siyempre sa umpisa, paano ko sila tuturuan na maglaan ng panahon dito, and then paano ko sila matutulungan na maunawaan ito. Pero syempre sa tulong ng Banal na Espiritu, hanggat hindi ipapaunawa ng Banal na Espiritu, hindi nila mauunawaan yun. Gumagabay lang ako. Hindi ko alam kung ilang taon ko na itong inumpisahan para sila akayin na pahalagahan ang salita ng Diyos o ang Biblia. Basta ang alam ko ay nagumpisa ito nung mangusap ang Diyos sa akin tungkol sa aking pananagutan bilang isang magulang sa aking mga anak. Ano ang inaasahan sa akin ng Diyos? Maraming beses na nangungusap ang Diyos sa akin. Hindi ko na ito may isa-isa dahil marami nga, magtatagal tayo at maaring maubos ang inyong load. At ilan lang dito ay ang pananagutan ko sa Diyos kapag pinabayaan ko ang spiritual na buhay ng aking mga anak. Isa pa ay palakihin daw sila ayon sa aral at saway ng Panginoon. Unahin ang ministry sa pamilya. Agapan sila habang napapasunod pa, habang malambot pa at wala pang tigas. Sanayin sila araw-araw magbulay para maging habit na nila hanggang sa kanilang pagtanda. At ginamit ng Diyos ang aming mga leader para ma-install yan sa aming isip at sa puso, na siya din namang ginagamit palagi ng Panginoon para mangusap sa akin sa panahong inapanghinaan ako ng loob, kasi minsan parang wala akong nakikitang pagbabago. Parang hindi ko makita yung paglagong inaasahan ko dahil sila naman ay nagde-devotion, nagpipray. Pero yung mga katotohanan na yan ay inapaalala sa akin ng Diyos. Kailangan kong maging matyaga. Dahil palaging inapaalala rin sa akin ng Panginoon na mananagot ako kapag pinabayaan ko sila, kapag hindi ko sila inilaban. Isang katamaran o isang pagpapabaya sa responsibilidad na iniatang sa akin ng Diyos bilang magulang ang pabayaan sila na lumago man sila o hindi, bahala na. Yun ay isang kapabayaan. Sinanay ko silang gumising palagi ng madaling araw para mag-devotion at mag-pray. Nakapattern ng oras nila sa paraang hindi nila nane-neglect ang spiritual nilang buhay. Minsan, nagkukusa na din sila. Minsan, gigisingin ko pa lang. Pagpunta ko sa kwarto, nagbabasa na pala si Jairo. Nag-iintindi na pala sila. Nakapattern yan, 5 a.m. to 6 a.m. personal devotion and prayer nila. May pasok man o wala.
pages a day mula sa Biblia, babasahin nila. Mula dun sa 5 pages na yon, magbubulay sila. Magfo-focus sila dun sa isang katotohanan na natutunan nila mula dun sa binasa nila, yung naunawaan nila. Isusulat nila. Hindi ko alam kung nagiging matapat sila sa mga oras na yon. Ang Diyos lang ang nakakakita. Kaya palagi kung sa Diyos sila inadulog, kausapin sila ng Diyos, baguhin sila ng Diyos, bahalan ang Panginoon sa kanila, marinig nila ang tinig ng Diyos. And then pagkatapos ng 6 a.m., maghapong paggampan nila sa araw-araw nilang obligasyon. 8 p.m., family devotion namin. May naka-assign din kung sino ang mag-share ng kanyang devotion, kung sino ang praise leader, para din kami nagsisell dito habang inaaral namin ang salita ng Diyos sa aming family devotion, lumulutang yung mga issue o yung mga nararamdaman nila, yung mga nararanasan nila at napapag-usapan namin. Dito namin sila nare-review. Dito namin na ipapakilala ang Diyos, kung ano ang ayaw ng Diyos, kung ano ang masama sa paningin ng Diyos. At nakikilala nila na ang Diyos, ganun pala ang Diyos. Nagsasagot din sila ng mga assignments sa ating live devotion, sa ating live worship. Inapabayaan ko sila magsagot. I-send nila kung ano ang maging sagot nila, kung ano yung kanilang naunawaan. At pag may sinabi si pastor na, balikan mo ito, saka ko lang sila tinutulungan. At dyan na bunuan. Paunawa ko sa kanila, ano ba ang hindi naunawaan? Maraming beses na kaya hindi sila makasagot ng tama, hindi nila nauunawaan yung salita sa kanilang kabataan. Halimbawa, ano ang kalakip? Yung kalakip hindi nila alam. Isa-isa kong paunawa sa kanila yung mga salitang hindi nila alam. Minsan naman kaya nahihirapan din sila magsagot dahil sa kabagalan nila magsulat, hindi nila agad maisulat yung natututunan nila hanggang sa nalilimutan din yung iba. Kaya minsan naman, halimbawa mga 13, 12, hindi nila alam yan. Kailangan kong isa-isahing ipaunawa sa kanila. Minsan malalim na ang gabi, hindi pa tapos. Kaya yung video, paulit-ulit nilang ina-play yan. Bago sila matapos, ubos ang load. Kaya sa pag-aakay sa anak, talagang mapanahon, mapagod, pagpasensyahan mo, talagang, at magastos syempre. Magaload ka na magaload. Kaya sila'y bata lang pero sila'y busy sa buhay nila. Kaya natawa sila nung may nabasa sila sa Facebook na sobrang inip na daw niya, sobrang bore na nila, hindi nila maunawaan yung ganong kalagayan kasi sila'y mga busy bata. Maraming responsibilidad sila sa kanilang balikat. At tinanong ko sila kung ano ang napakinabangan nila sa ating live worship, live devotion. Mas natutunan nila ang Biblia ngayon ayon sa mga inapag-aralan natin. Ikaw ba namang paulit-ulitin mo na? Hanggang sa matutunan, minsan nga nami-memorize na nila yung dialogue ng speaker. Dahil paulit-ulit na. Nauunawaan nila ganun pala dapat, ganun pala siya sinisipat. May kaunti na silang natututunan. Kaunti. Sabi naman ni Jairo ay, palagi daw siyang inatamaan sa mga mensahe. Doon daw sa kanya mga masasamang pag-uugali. At umaasa ako na kahit sa maliit nilang nauunawaan, ay palalaguin din sila ng Diyos. Malaki ang pakinabang ng ating live na pagsamba. Mas naaakay ko nga sila ngayon kasi mas mahaba ang panahon. Pero nagpaplano kami na babawasan ang oras ng trabaho para lalong mapagyaman ang aming family devotion at tungkol sa mga spiritual na buhay namin, lalo na ng mga bata. Maraming benefits kapag inaakay ang mga anak na matuto sa salita ng Diyos. Natututunan nila utay-utay ang mga katotohanan na kanilang sasandigan hanggang sa kanilang pagtanda. Natatawa ako nung minsang Holy Week nanood sina Jairo, sila. At nag-react sila, marami silang reaction, marami silang tanong. Ang dami nilang ikinagulat kasi marami silang napanood na hindi naman nila nabasa sa Bible. Halimbawa, gawin mong tinapay ang batong ito. Ginawa nga ni Jesus, sabi ni Jairo, bakit mama ginawang tinapay? Hindi ko naman nabasa sa Bible na ginawa nga niyang tinapay. Ang sinabi niya lang ay, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At marami pa silang tanong. Maraming wala sa Bible. Ang point ko ay, utay-utay nilang natututunan ang totoo. Natututo din sila. At padalawa, nagiging katuwang ko ang Diyos kung paano sila didisiplinahin at palalakihin. Dahil aminado akong hindi ko kayang lahat. Ang isang malaking challenge na palakihin ang mga anak na may malapit na kaugnayan sa Diyos dahil kahit sa sarili ko, ito'y isang napakalaking challenge. At napatunayan ko na mas nagiging magaan ang pagpapalaki sa mga anak kapag katuwang ang Diyos. Sana'y na-encourage po kayo sa aming karanasan. God bless po sa ating lahat. Ayan po, salamat Ate Lisa sa iyong patutuo. Huwag po nating pababayaan ang ating pamilya. Tayo po ang magpastor sa ating mga anak.
hikayatin natin silang unawain ang kanilang mga napapakinggan. Tulungan po sila at encourage sila magsagot sa ating mga discussion questions at napagpapala po. Ang edad ng mga batang yun ay mga 10, 12 taon. Hindi naman imposibleng makaunawa sila ng mga espiritual na katotohanan. Ang tinatalakay po natin ay yung 8 basic Christian experiences. At tayo po ay nasa pangatlo na. Una, na pag tayo sumampalataya, kapag tayo nagsisi, kinukuha ng Espiritu Santo ang ating buhay, we are baptized into Christ. Padalwa, binababaan tayo ng Espiritu niya. At sa inyo na hindi pa nakakapanood ng video ng isang linggo, ano ang maaari nating asahan kapag ang isang tao ay pinupuspos ng Espiritu ng Diyos? Balikan po ninyo at mapagpapala kayo. Ngayon po naman, ay magbubulay ulit tayo doon sa Acts chapter 19. Sundan po ninyo ako sa talatang 13. May ilang Hudyo roon na pagala-gala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinangangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyong lumabas kayo. Kabilang sa magumagawa nito ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdote na ang pangalay Iskiba. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? At sila ay nilundag ng lalaking inalihan ng masamang espiritu. Ang mga Hudyo ay nagahis nito at pinahirapang mabuti anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalita ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo at Grego, sinidlan silang lahat ng matinding takot at lalong dumakila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumampalataya ang lumapit at nagtapat na sila'y gumagarwari ng ganito. At tinipo ng mga gumagamit ng mahika ang kanilang mga aklat at sinunog sa harapan ng madla. At nang tansyahin nila ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong kahangahangang paraan, lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Sa unang bahagi ng kapitulong ito ay ikinuwento ni Lucas ang napaka-dynamicong ministry ni Paul. Talagang sinamahan siya ng Diyos. Niyanig ng Diyos ang buong syudad. Sinamahan ng mga tanda at himala, o tinatawag na signs and wonders. Ito'y mga mahimalang pangyayaring maipaliliwanag lamang bilang gawa ng Diyos. Ang mga himalang yun ay parang selyo na tatak na ang ministry ni Pablo ay sa Diyos. Na ang lingkod na ito'y sinasamahan ng Diyos. At ang konklusyon ng mga tao, mananampalataya man o hindi, ay ito'y gawa ng Diyos. Hindi pag nagawa yan ng sino mang ibang Diyos, kahit ng kanilang sinasambang ang dakilang si Diana. Ito'y gawa ng Diyos, sabi nila. Ano pat hindi na kailangan pumunta si Pablo sa mga may sakit, dalhin lamang ipatong ang kanyang panyo, gumagaling ang mga may sakit, lumalayas ang mga inaalihan ng mga masamang espiritu. Ngunit ang turning point sa ministry ni Pablo ay nasa verse 17, 19 verse 17. Nabalitaan ito ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo at Grego, sinidlang lahat sila ng matinding takot at lalong dumakila ang pangalan ng Panginoon. Pumihit ang lahat. Kitang-kita na ang tagumpay ng kapangyarihan ng Diyos sa lungsod na iyon. Sinidlan sila ng matinding takot. Hindi lamang karaniwang takot, kundi matinding takot. Ito yung tinatawag sa Bibliang the fear of the Lord. Sa Ingles, and
and the fear fell upon them all, and many who had believed came confessing and telling their deeds. Ang takot ay napasa kanilang mga puso. Ang takot ay ramdam sa loob ng iglesia at maging sa labas ng iglesia. Alam po ba ninyo isang nakalulungkot sa panahon natin ngayon na ang pagkatakot sa Diyos ay hindi na nararamdaman sa loob ng iglesia? Paano pang mararamdaman ng mga tao sa labas ng iglesia ang takot sa Diyos kung hindi natin nararamdaman, mga kapatid, ang pagkatakot sa Kanya? Ang mga pangyayari, nagsilid ng takot sa mga tao na talagang si Jesus ang makapangyarihang Diyos at dinakila niya siya. Nararamdaman pa po ba natin sa ating puso ang takot sa Diyos? At ano ang naging resulta ng maramdaman ng mga unang mananampalataya ang takot na yun? Sila'y lumapit sa apostol at sinabi, kami rin po'y gumagawa ng ganyang mga kasalanan. Kasi marami silang mga occultic practices. Magaling sila sa mga magic. At na-realize nila na ito'y gawa ng kadiliman at isang kasalanang dapat itakwil. Kung mahalaga ang pagkatakot sa Panginoon sa hindi mananampalataya, lalong mahalaga sa buhay nating mga mananampalataya ang takot sa Diyos. Dahil ito'y nag-udyok sa kanila para ikumpisal ang kanilang makasalanan, hindi pa man lamang sila kinukumpronta nito. Nagtapat na sila ng kanilang makasalanan, sabi nila, gumagawa rin po kami ng gayaan. Kapag ka ang isang tao'y pinarurusahan dahil sa kanyang kasalanan, ang may takot sa Diyos ay natatakot din sa kanyang kasalanan kahit hindi pa siya kinukumpronta nito. Naunawaan po ba ninyo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon? Ang tunay na may takot sa Panginoon ay naghahayag na ng kanyang mga kasalanan, nagtutuwid na ng kanyang mga kasalanan bago pa ito maalaman ng iba. Alam ninyo, may mga taong namumuhay sa kasalanan, sila'y natatakot sa tao pero hindi sila natatakot sa Diyos. Natatakot silang mahuli, natatakot silang maparusahan. Sa tao sila natatakot, sa parusa sila natatakot, ngunit hindi sila natatakot sa Diyos. Ang mga tao may totoong takot sa Diyos ay hindi makagawa ng kasalanan dahil sa kanilang pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay naglalayo sa tao para gumawa ng masama. Iba po ang pagkatakot sa tao at iba ang pagkatakot sa Diyos. Sapagkat ang pagkatakot sa tao ay lalong nagbabaon sa kanya sa kasalanan, ngunit ang pagkatakot sa Diyos ang nag-aahon sa kanya at naglalayo sa kanya sa kasalanan. Ano ang kanilang ginawa? Kinuha nila yung mga libro, yung mga lihim na aklat, mga aklat na itim, kung ano-ano pa. At yun ay napakalaki ang halaga. Ang sabi nila, sabi ni Lucas, ito'y aabot sa 50,000 pieces of silver. Alam ninyo, ang perang silver dalawang klase. Kung ito'y talento o kung ito'y denaryo. Gumawa ako ng isang pag-aaral at sinasabi na kung ito'y denaryo, ito'y nagkakahalaga ng isa ng 5 milyon at kalahating dolyar, katumbas ng 275 million pesos. Yun ang halaga ng mga aklat na yun. Marami ang aklat na yun. At yun mahal. Para sila makabili ng aklat, namuhunan sila ng malaki. Ngunit kung ito daw ay talento, ito'y umaabot sa 1 bilyon at kalahating dolyar. Pero hindi sila nang hinayang. Sinunog nila lahat ito. Alam niyo, maraming Kristiyano ang hindi makaalis sa maraming issue ng buhay dahil may mga bagay na masama na lubos nating pinanghihinayangan. Ang tinitingnan natin ay yung mawawala sa atin, hindi yung pagtutuwid ng ating mga buhay.
mga kapatid na nakikinig sa akin ngayon? Ano yung bagay na hindi mo maiwan-iwanan dahil nanghihinayang? Naalala ko yung mga bagong mananampalataya nung araw, yung kanilang krus, yung kanilang krusipiho ay ginto. Hindi nila maitapon dahil ginto. Ang gusto nila ay atunawin at pagbili ng maging pera uli. Pero sa palagay ninyo, ito bang mga kapatid na ito na nag-aari ng aklat na 275 million ay hindi nang hinayang na yun ay sunugin? Bakit hindi nila naisip na yun ay pagbili? Maraming bibili noon. Ang pagkatakot sa Panginoon ang nag-udyok sa kanila para sunugin yon dahil alam nilang yun ay gawa ng kadiliman at kailan may hindi sila dapat magkaroon ng bahagi doon. Nung ikay maging mananampalataya, ano ang gawa ng kadiliman na na-realize mong hindi ka na kailangang makibahagi doon? Ngunit alin sa mga bagay na yun ang itinutuloy mo pa rin hanggang ngayon? Kaya nagalingger ang maraming spiritual issues sa ating buhay dahil sa panghihinayang. Hindi gusto nating sumampalataya sa Diyos, ngunit ayaw nating magsisi. Kasi marahil ang ibanghelyong ipinahayag sa atin ay hindi sinabing tayo magsisi. Ang sinabi sa atin, tanggapin si Jesus nang hindi na kailangan magsisi. Alam ninyo, milyon-milyon ang napunta sa impyerno dahil ang napakinggan nila ay false gospel. Yung ibanghelyo na hindi na hinihingi sa tao ang magsisi at tumalikod sa kanya mga kasalanan. Ang inaral sa atin, tanggapin na parang si Kristo yung nakikiusap at naliligtas tayo dahil tayo nagpasya na tanggapin si Kristo. Hindi. Tayo naliligtas kapag buong puso nating pinagsisihan ang ating mga kasalanan at kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung walang pagsisisi, walang pagkapanginoon ni Kristo at pag walang pagkapanginoon ni Kristo, walang kaligtasan, kapatid. Ang tunay na pagkatakot sa Diyos ay hindi nagpapatahimik sa ating budhi. At yun ay nag-aakay sa atin sa pagtutuwid at pagsisisi ng ating mga kasalanan. Sinidlan sila ng matinding takot. Alam niyo sa isang tao may takot sa Diyos, nakakatakot ang gumawa ng masama. Ang kasalanan ay nakakatakot. At ang tunay na may takot sa Diyos ay wala nang ibang kinatatakutan kundi ang Diyos. Ni kamatayan, hindi na niya kinatatakutan. Sapagkat ang Diyos ay tunay na nakakatakot. Alam ninyo, nung gawin ni David na ipapatay yung kanyang sundalo at kuhanin ang kanyang asawa, yun ay panahon na nawala ang pagkatakot sa Diyos sa kanyang puso. Kaya minsan ay sinabi niya, Panginoon, iingatan ko ang iyong salita sa aking puso para ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Yun ay panalangin ng isang taong may takot sa Diyos. Ayaw niyang magkasala sa Diyos. At ang tunay na pagkatakot sa Diyos ay nagdadala sa tao upang magpakumbaba sa harap niya, umamin. Ang may takot sa Diyos ay hindi nangangatuwiran, hindi nagtatakip, hindi nagtatago, hindi nagsisinungaling. Inaamin niya dapat at alam niyang wala siyang pag-asa, hiwalay sa kahabagan ng Diyos. Ngayon, sa Biblia, merong mahigit na 300 talata ang nagtuturo tungkol sa pagkatakot sa Diyos. At 150 verses dito ay nagtuturo ng mga pakinabang ng isang tao kung magkakaroon siya ng pagkatakot sa Panginoon. Maya-maya ay tutulungan ako ni Brother Argel upang ipaliwanag sa atin ano ang mga pakinabang kung tayo ay matatakot sa Panginoon. Ngayon, bago tayo pumunta roon, gusto kong patunayan mula sa Biblia na mula sa kauna-unahan hanggang sa walang hanggan, merong isang desire ang Diyos na manatili ang pagkatakot natin sa Kanya. Sundan ninyo ako sa Deuteronomy 5, talatang 29. Babasahin ko. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo roon, at ito naman ang kanyang sinabi, sana nga'y manatili ang pagkatakot nila sa akin at lagi nang lang sundin ang aking utos upang mapanuto sila at ang kanilang mga anak habang panahon. Sa English, medyo may damdamin kasi ang sabi, oh, that they had
such a heart in them that they would fear me and keep my commands always, that it may be well with them and with their sons forever. Sana ang pagkatakot sa puso nila ay hindi mawala hindi mawala. Ang pagkatakot nila sa akin ay hindi mawala, para masunod nila ang aking mga utos, para mapabuti sila at ang kanilang mga anak. Meron akong assignment sa iyo ngayon. Gusto ko manalangin ka tungkol sa 5 tao. Manalangin ka para sa 5 tao na nakikita mong wala pang pagkatakot sa Panginoon. At pinakamagandang regalo mo sa kanya, ang ipinalangin siya sa loob ng 1 linggo, na likhaan siya ng Diyos ng pagkatakot sa kanyang puso. Ano ang magiging resulta? Para siya mapanuto, siya at ang kanyang mga anak. Sa Jeremiah 32:39 hanggang 40, I will give them one heart and one way, that they may fear me always for their own good and the good of their children after them. I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good. And I will put the fear in their hearts so that they will not turn away from me. Ano ang sabi ng Diyos? Ilalagay ko sa puso nila ang pagkatakot sa akin para hindi sila tumalikod sa akin. May 2 bagay tungkol sa pagkatakot. Kailangan nating sa biyaya ng Diyos ay hilingin. Pagkatapos, alagaan natin na huwag mawala sa ating puso ang pagkatakot sa Kanya. Ngayon, ang pagkatakot sa Diyos ay iniuugnay sa pagsunod at sa katapatan sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay iniuugnay sa pagsunod at sa katapatan sa Diyos. Mananatili tayong tapat sa Diyos at hindi tatalikod hanggat ang ating puso ay natatakot sa Kanya. Pero kapag nawala na ang pagkatakot sa Kanya, wala nang garantiya na tayo mananatili pa, tatalikod at tatalikod tayo sa Diyos. Kaya ang pagkatakot sa Diyos ay isang uri ng proteksyon na pipigil sa atin to turn away from God. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagkatakot na gumawa ng masama. At ito ang mag-iingat sa atin. Ang pagkatakot sa Diyos ay mag-iingat sa atin. Ang nakasalalay dito ang ating spiritual survival. Hanggat ang pagkatakot ay nariyan, kahit na anong mangyari, hindi tayo tatalikod sa Kanya. Alam ba ninyo kung bakit madali sa ilan ang tumalikod sa Diyos? Bakit madali sa iba ang magkasala? Dahil wala ang pagkatakot sa puso nila. Ngayon, bago ko ibigay kay Brother Argel, gusto kong pumunta tayo sa krus at tingnan natin ang 2 magnanakaw na nag-uusap samantalang nakabayubay si Kristo sa kanilang gitna. Ang sabi ng isa, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan at iligtas mo ang iyong sarili. Ang sabi dito, at sinimulan niyang kutsain si Jesus. Sa Lucas 23:39, tinuya niya. Tinuya siya ng isang salaring nakabitin sa krus. Ngunit sa kabila naman ay naroon yung isang kaparehas din niya sentensyado and condemned to death. Ang sabi naman ng isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo may pinarurusahan kagaya niya. Matuwid lamang na tayo parusahan dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang kasalanan. Okay. Tingnan ninyo ang pagkakaiba ng parehong magnanakaw at parehas sinatulan ng kamatayan. Parehas na 6 na oras na ang natitira para sila'y mabuhay. Ngunit ang isa, malapit na sa hukay. Alam niya na bago lumubog ang araw ay siya mamamatay. Ngunit walang takot sa Diyos. Sa halip, tinutuya niya ang tao. Wala siyang takot gumawa ng masama. Ngayon, itong isa parehas ding makasalanan kagaya niya. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos na sa oras ng kamatayan, inilagay sa kanyang puso ang pagkatakot sa Diyos. Kaya sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos?
Kapatid, may tao bang kailangan mong pagsabihan ngayon na hindi ka ba natatakot sa Diyos? Nilait-lait. Ang isa ay may pagkatakot sa Diyos, ang isa ay walang pagkatakot sa Diyos, ang isa ay may pag-asa, ang isa ay walang pag-asa. Hindi kataka-taka na, ang isa ay naligtas at ang isa ay napahamak. Doon sa isang walang takot sa Diyos, lumalabas kung gaano siya kasama. Pero doon sa isa nang nagkaroon siya ng takot sa Diyos, nare-restore yung righteousness. Yung wangis ng Diyos na nawasak ng kanyang ginawa ay unti-unting bumabalik. Unti-unting nakakakita ng katwiran, ng tama. At ikinumpisal niya ang kanyang mga kasalanan. Pakinig na lahat. At sinabi, talaga naman ginawa natin. At tayo na may talagang karapat dapat ibitin ngayon at patayin. Pero itong katabi natin, walang kasalanan. Hindi ba nakakita ng katwiran? Hindi ba nakakita ng justice and righteousness? Alam ninyo, kapag nare-restore yung pagkatakot sa Diyos, yung image of God ay nare-restore din. Nagiging mas maka-Diyos tayo kaysa makademonyo. Yung isa'y makademonyo, ngunit yung isa'y maka-Diyos, pero parehas lamang na gumawa. Masasabi natin na ang taong walang takot sa Diyos, walang patawad. Dahil ito sa taong mamamatay na, pero parang walang patawad. Parang talagang hanggang sa hukay ay gagawin niya ang gusto niya. Alam niyo, sabi ng mga eksperto, mahirap huminga kapag ikaw ay nakapako sa krus kasi nakukompress ang iyong lungs. Kaya mapapansin ninyo ang 7 last word ni Jesus, may iksi. Kasi mahirap huminga. Mahirap huminga. At dahil mahirap huminga, babahagyan ng makapagsalita. Pero pare-parehas naman sila mahirap huminga. Pero yung isa'y nagmumura, yung isa'y nalalait ng kapwa kahit mahirap huminga. Naiintindihan ba ninyo? Ang isang tao walang takot sa Diyos. Walang patawad yan. Kahit mamamatay na yan, gagawa at gagawa yan ng masama. Manlalait at manlalait yan. Yung mga walang takot sa Diyos, hanggang yung mga chismusa, hanggang kamatayan mag-chismis yan. Dahil walang pagkatakot yan sa Diyos. Yung mga gumagawa ng kabastusan, gagawa ng kabastusan yan. Kahit sa kanilang deathbed, walang patawad yan. Dahil wala sa kanila ang pagkatakot sa Diyos. Pero, nakikita ba ninyo ang ginagawa ng pagkatakot sa Diyos doon sa isang magnanakaw kahit sa oras ng kanyang kamatayan? Naway, yung mga taong pinapanalangin natin na 5 ay kahabagan ng Diyos at huwag mahuli ang lahat. Na kahit man lang sa oras ng kanilang kamatayan, bumaba ang pagkatakot sa Diyos. At sila'y kumilala at tumingala para aminin ang kanilang mga kasalanan. Ituwid ang pagkakamali at tanggapin ang pagliligtas ng Diyos. Nakakatakot ang Diyos. Pero bakit sa iba hindi nakakatakot ang Diyos? Dahil hindi nila siya nakikilala. Kung kilala lamang ng tao na yun na lumalait kay Jesus kung sino siya, yung kababawa natin na espiritual ang nagpapababaw din ng ating pagkatakot sa Kanya. Kailangan natin ang habag ng Diyos at yun ang natitirang pag-asa. Gusto ko magpatuloy sa loob ng ilang minuto na lamang sa mga awit 89, 6 and 7. Babasahin ko sa English. For those who in the skies above babasahin ko sa Tagalog.
Sa pagtitipon man ng lahat ng mga banal, taglay nila'y takot at buong paghalang. Sa kalangitan daw, ay nagtitipon ang mga banal na nilalang ng Diyos. At sila ay, in the council of the holy ones, God is greatly feared. Dito lamang sa lupa, hindi natatakot ang mga tao sa Diyos. Ngunit sa langit, ang lahat ng mga nilalang doon ay natatakot sa Diyos. Sabi naman ni Peter, sa 1 Peter 1:17, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay, gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Sabi in English, live your life in reverent fear. Kaya mula noon hanggang sa panahon ng iglesia, panahon ni Pedro, ang panawagan ay matakot tayo sa Diyos. Mabuhay tayo mga kapatid na may takot sa Diyos. Ang iglesia ay tinatawagan ni Pedro na habang narito tayo, live in reverent fear. Ngayon, tingnan natin sa walang hanggan. At isa pa rin ang panawagan sa Revelations 14 verse 6 and 7. John saw sa John, pahayag. Pahayag 14:6, nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di nagmamahaliw na mabuting balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya. Ano ang sigaw ng anghel? Fear God and give Him glory. Ito daw ang ebanghelyo sa langit. Yung ebanghelyo ni Jesucristo ay magtatapos sa kanyang pagbabalik. Pero pag tayo nasa langit, may ibang klaseng ebanghelyo, may ibang klaseng mabuting balita na ipagsisigawan sa kalangitan na sinasabi, fear God and give Him glory. Kaya pinatunayan ko ngayong gabi sa inyo mga kapatid, mula ng kauna-unahan hanggang sa walang hanggan, ang panawagan ng Diyos ay fear God and give Him glory. Ngayon po naman ay tutulungan tayo ni Brother Argel. Ano ang mga pakinabang kung magkakaroon tayo ng pagkatakot sa Kanya? Enjoy po natin ang video na ito. Bukas, ida-download namin ito na hiwalay sa kabuuan ngayong gabi para hindi mahirap mag-download kung ito pakikinggan na lamang ninyo sa inyong mga bahay during replay. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay magbulay at ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa ating pagbubulay ngayong gabi ay tungkol sa pagkakaroon natin ng takot sa Diyos. Pagkatakot kay Yahweh. Ano ang mga pagpapalang dala ng pagkakaroon natin ng takot kay Yahweh? Ngunit bago ko ibahagi ang mga pagpapalang iyon na dulot ng pagkatakot kay Yahweh, nais ko munang maunawaan natin ano ba ang ibig sabihin ng magkaroon ng takot kay Yahweh. Ano ang kahulugan nun? Mayroong dalawa na kahulugan na pwede tayong maengkwento. Ang una ay para sa mga hindi mananampalataya. Ano ang kahulugan ng magkaroon ng takot sa Diyos para sa mga hindi mananampalataya? Para sa kanila, ang matakot sa Diyos ay yung magkaroon ng sindak, yung masindak ka na katakutan mo ang Diyos dahil sa darating na paghukom. Matatakot ka dahil sa kamatayan sa impyerno. Mayroong umiiral sa puso nila na matinding takot sa pwedeng gawin ng Diyos pagkatapos ng buhay. Kaya ang pagkatakot para sa mga hindi mananampalataya ay nakatuon tungkol sa kamatayan, sa paghuhukom, sa impyerno. Iba sa ating mga mananampalataya na ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos para sa ating mga mananampalataya ay ganito.
Ito'y tungkol sa pagkakaroon natin ng mataas na paggalang at pitagan na may kasamang pagkamangha sa Diyos. Ito ang sinasabi ng Hebreo 12:28-29. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia kung meron kayong hawak. Hebreo 12:28-29. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang karyang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot, sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy, nakakatuko. Ang magkaroon ng takot sa Diyos ay ang bigyan siya ng lugod. Ituring na karapat-dapat, itaas, at igalang sa lahat ng pagkakataon. Ang katotohanan yan, ang nag-uudyok sa ating mga kapatid para magpasakop sa kanyang kalooban at paghahanap. Sa ibang pangusap, ito'y nangangahulugan ang pagkatakot sa Diyos ay araw-araw na pagsisikap na mabigyan ng lugod siya sa lahat ng ating ginagawa. Nabubuhay tayo araw-araw ng may takot sa Diyos kung namumuhay tayo ng ayon sa paraang nakalulugod sa Kanya. Kaya ang pagkatakot sa Diyos ay nangangahulugan ng pamumuhay natin ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang salita, sa Kanyang mga iniutos para sa atin. Isa pa ang pagkatakot sa Diyos din ay ang nagpapatuloy na kamalayan o awareness ng ating na ang ating Diyos ay isang Diyos na mapagmahal at tayo'y minamasdan niya, ini-evaluate niya ang ating iniisip, sinasabi at ginagawa. Yan ang sinasabi ng Mateo 12:36. Ang mga taong may takot sa Diyos ay palaging malay sa Kanyang presensya. Merong malalim na paggalang dahil alam nila na ang Diyos ay nariyan, nakatanaw, nakamasid, minamasdan tayo palagi. Kaya naman mayroon din buong pusong pagtatalaga na sumunod sa Kanya. Yan ang larawan ng isang taong mayroong takot sa Diyos, mga kapatid. At bilang mga mananampalataya, yan ang ibig sabihin na magkaroon ng takot tayo kay Yahweh. Kilalanin natin siya, igalang natin siya ng buong pitagan at buong pusong pagtatalaga na sundin natin siya sa lahat ng pagkakataon. Ngayon alam na natin ang ibig sabihin ng magkaroon ng takot kay Yahweh. Pag-usapan natin ngayon, ano ang mga pagpapalang dala nito sa atin bilang mga mananampalataya kung tayo ay may takot sa Kanya. Ang pagkatakot sa Diyos ay hindi lamang nagbubukas ng isa, dalawa, kundi higit pang mga pagpapala para sa atin. Ngunit, magbibigay lamang ako ng ilan ng mga pagpapalang ito ngayong gabi. Meron akong 5 na nakita na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong oras na ito. Una, sa pagpapala ay yung pagtatamo ng karunungan. Ito ang sinasabi ng Kawikaan 1, verse 7. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangbang, ang aral at mga saway. Yan din na sinasabi ng Kawikaan 9:10. Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, ang pagkilala sa Kanya may dulot na karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay pundasyon ng totoong karunungan. Sabi diyan, it is the beginning of wisdom. Lahat ng uri ng pagkatuto at kaalaman ay mawawala ng kabuluhan maliban ang lahat ng yan ay nakatungtong sa pagpapakilala sa kung sino ang Diyos para sa atin. Ang pinakamagandang pasimula, mga kapatid, ng pagkakaroon daw ng takot sa Diyos ay ang pagkakaroon natin ng araw-araw na kamalayan sa Kanyang presensya. Yung malalim na pagkaunawa tungkol sa kung sino siya. Kaya naman,
pinipili natin at pinapasyahan na sundin siya sa lahat ng pagkakataon. Maaaring ang ating mga kabiguan, o sabihin kong ang lahat ng ating kabiguan na ating naranasan na sa nakaraan, ay maaaring dahil sa kinalimutan nating matakot sa Diyos at ginawa natin ang pawa nating maibigan. Tingnan mo ang iyong nakaraang mga kabiguan at maaaring tama at mag-a-agree ka sa ating sinabi. Ang isang marunong na tao o taong may takot sa Diyos ay marunong dahil nagsimula siya kung saan siya dapat magsimula. Ang mangmang walang pundasyon kung saan dapat niyang itayo ang karunungan. Ang mga taong walang tunay na pagkakilala sa Diyos, lakastangan sa Diyos. Binabaliwala ang mga utos ng Diyos. Ganyan ang mga mangmang. Ganyan ang mga walang karunungan. Ganyan ang mga walang takot. Wala silang pakundangan sa kung ano ang iisipin at mararamdaman ng Diyos. Dahil nga walang karunungang bumubukal sa kanila, kaya ang ginagawa nila yung mga pawang kamangmangan sa harapan ng ating Panginoon. Kapag nagsimula ka sa kamangmangan, hanggang dulo na yung kamangmangan yun, maliban na lamang kung babalik ka sa umpisa, bumalik ka sa karunungan. Mga kapatid, tandaan nyo, kapag inisantabi natin ang Diyos sa ating buhay, asahan mo na kabiguan na naghihintay. Ang iisang tabi sa ating buhay ay ang iisang tabi ang Diyos sa ating buhay ay ang pundasyon ng kamangmangan. Ang ilagay ang Diyos sa sentro ng iyong buhay, yun naman ang pundasyon ng karunungan. Nasaan ang pundasyon mo? Saan nakatungtong ang pundasyon mo? Sa karunungan o sa kamangmangan? Ang mga taong may takot sa Diyos ay nagtatamo ng karunungan dahil kinikilala nila kung sino ang Diyos at sa gayon nalalaman nila kung anong kalooban ng Diyos, ang kanyang pamamaraan. Isa sa ang paraan talaga para mangyari yun sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ating pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pangunahin para makilala natin, maunawaan, malaman kung ano, sino ang Diyos at ano ang kanyang kalooban, naroon ang karunungan. Ang karunungan ito ang siyang tutulong sa atin mga kapatid para matiyak na tayo ay nakapagbibigay ng tungkol sa Diyos. Dahil ang karunungan ito ang nagpapamahalay sa atin kung anong tunay na makakabuti at anong makakasama. Sa palagay mo, ang ginagawa mo ba ngayon ay nakakabuti o nakakasama sa iyo? O baka hindi ka aware sa kung ano ang makakabuti at nakakasama sa iyo? Kailangan mo ng karunungan. Nawawala ng kabuluhan ng ibang mga bagay ang mga kapatid sa mga ganito. Lahat ng kaalaman, talino na meron tayo, wala yan. Hanggat walang karunungan ang kailangan sa Diyos. Maaaring merong anyo ng tagumpay na marating ka. Ngunit walang tunay na pagtatagumpay hanggat walang karunungan nagmumula sa Diyos. Sa pamantayan ng mundo, tagumpay ka. Oo, natagumpay ka. Pero sa pamantayan ng Diyos, bigo ka. Sa mga may takot sa Diyos, ang Diyos din ay nagpapakilala ng malapitan. Kaya bakit ba natin kailangan ng karunungan nagmumula sa Diyos? Dahil aminin natin, tayo mga mangmang sa ating sarili. Iniisip ng iba,
ang pagiging marunong ay ang pagkakaroon ng mga kaalaman, pagkakaroon ng maraming impormasyon tungkol sa iba't ibang bagay. Ang problema pa naman sa mga manuman, iniisip nila at pinaniniwalaan na sila ay tama at natama ang kanilang iniisip at binabalak. Ayaw nilang pakinggan ang payo. Mangmangay. Subalit sa isang taong may takot sa Diyos, aminado siya sa kanyang sarili na siya'y kapos sa nangalaman at naunawaan kung kaya kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay para siya tulungan. Kaya pasimulan ang karunungan ng pagkatakot sa Diyos dahil ito ay nagsisilbing pinto para ipaunawa ng Diyos ang katotohanan mula sa kasinungalingan, ang tama mula sa mali, at ang masama sa mabuti. Sa oras na kilalanin natin ng Diyos at aminin wala tayong nalalaman at naunawaan sa ating sariling kakayanan, doon lamang mag-uumpisa na ibukas ng Diyos ang ating mga mata at unawa at makita ang katotohanan tungkol sa Kanya. Hindi ito magagawa at mararanasan ng mga tao. Ngunit maaaring maranasan at pwede mong matamo kung mag-uumpisa ka sa pundasyon. At yun na yung matakot ka sa Diyos, sumuko ka sa Diyos, pailalim mo sa Diyos ang iyong buhay. Pangalawa na pagpapala ay yung paggabay ng Diyos. Sabi ng awit 25:12, ang tumatalima sa Panginoong Diyos, ang landas ng buhay, kanyang matatalos. Sa English, who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose. Sa pagkatakot sa Diyos, mararanasan natin ang kanyang paggabay. Nang tayo maging mananampalataya, una nating ginawa ay ano? Hindi ba pinasyahan natin gawing Panginoon si Kristo ng ating buhay? At yun ay nangangahulugan ng ganito, sinuko mo na sa Kanya, ibinigay mo na sa Kanya ang lahat ng karapatan sa buhay mo. Nasa Kanya na ang lahat ng kontrol. At nasa Kanya na ang lahat ng karapatang pasyahan ang buhay mo kung papayagan mo. Kung titingnan natin sa unang pagtingin, parang kalugihan sa atin yun. Kasi nawalan na tayo ng karapatan sa ating sarili. Ngunit kung titingnan natin sa pananaw ng pagkakaroon ng takot sa Diyos, hindi ito kawalan ng kalugihan. Pagkos, ito ay may tuturing na pakinabang para sa atin. Pakinabang dahil mayroon na tayong maaasahan ngayon na tiyak na gagabay sa ating araw-araw para iiwas tayo sa pagkakamali, sa kabinuan at sa kapahamakan. Ano ang sabi? He will show the path they should choose. Ang Diyos ang tutulong sa ating mga kapatid para mapili natin ang tama at magawa ang tama. Sa palagay mo, yung mga pinili mo ba sa mga nakarang araw, yung mga pinasyahan mo ba, yung mga ginagawa mo ba, sa palagay mo ba, tama yun? Gaano kakatiyak na tama? Makakatiyak lamang tayo na tama ang ating mga ginagawa at pinapasyahan kung yan ay nasa ilalim ng paggabay ng ating buong magkapal. Ang sabi ng Biblia, may daang matuwid sa paningin ng tao, ngunit kapahamakan ang naghihintay doon sa dulo. Subukan mong balikan ang iyong mga naging pagkakamali, ang mga naging kapalpakan mo sa buhay. Subukan mong balikan na mga kabiguan at kasawian mo. At titiyakin ko sa iyo, isa sa maaaring pangunahing dahilan ng mga kasawian, kabiguan at kapalpakang iyan ay dahil ginawa mo ang lahat ng iyan nang walang paggabay galing sa Diyos. Sa totoo lamang, hindi natin pwedeng lubos na pagtiwalaan ang ating sarili. Pagdating sa mga iniisip, pinabalak at pinapasyahan natin, dahil by nature, we are self-centered. Ibig sabihin, maraming mga bagay ay nakatuon tungkol sa ating sarili. Kahit sa tungkol sa pag-iisip, sa pagpaplano, pagpapasya, pagbabalak, nangingibabaw yung tungkol sa ating sarili na mga gusto at bumababol sa atin.
binabago yan ang pagkatakot natin sa Diyos, mga kapatid. Sa pagkakaroon natin ng takot sa Diyos, inililipat nito ang ating tiwala sa sarili patungo sa pagtitiwala sa Panginoon. At doon, magbubukas ang katiyakan na tayo ay malayo sa anumang kabiguan, kapahamakan at maging kasawian. Dahil merong Diyos na tutulong sa atin para ilayo tayo doon. Kung dito ang landas ng kapahamakan, dahil ang Diyos ang iyong gabay, dito ka niya dadalhin sa landas na ikaw ay ligtas at malayo sa anumang panghain. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, na gawin, ipailalim sa kalooban ng Diyos ang lahat ng ating iniisip at minabalak at dinanasa at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng bagay. Hanggat hindi natin nagagawang isuko sa Kanya ang lahat, kalooban natin, dinanasa natin, at binabalak natin, patatamaan natin ang buhay na ito sa ating sarili. Sa ating sariling diskarte at nalalaman. Huwag mong gagawin yan. Mapanganib yan. Delikado yan, kapatid. Mabibigo ka lang. Sa huli magsisisi ka lang. Kung ayaw mong mabigo at magsisi, maniwala ka. Matakot ka kay Yahweh, ilagak mo ang buhay mo sa Kanya, siya ang gawin mong gabay sa buhay. Pangatlo ng pagpapala ay yung katagumpayan sa pamilya. Nasabi ng awit 112 verse 1-3, purihin si Yahweh. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siya'y sumusunod ng may buong alindog. Ang kanyang ngipin magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Magiging sagana ang kanyang tahanan, katarungan niya walang katapusan. Nasabi ng awit ng Proverbs 14:26, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Hindi lamang tayo magtatamo ng karunungan, ng paggabay ng Diyos, tatamuhin din natin, hindi lamang sa ating para sa ating sarili, kundi kahit ang ating sambahayan ay madadamay sa pagpapala na pwedeng maranasan natin. Ano ang pagpapala na sinasabi ng Diyos na pwede nating maranasan at ang ating sambahayan? Ang sabi dyan, 3. Ang sabi, magiging dakila ang kanyang lipi, pagpapalain ang kanyang angkan, pasasaganain ng Diyos ang tahanan at gagawing matatag. Hindi ba yun ang gusto nating lahat para sa ating pamilya? Sumagana, maging bubuhos ang pagpapala at magkaroon ng isang matatag na sambahayan. Meron palang susi, mga kapatid, para matamo natin ang lahat ng yan. At yun na yung sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagkatakot kay Yahweh. Napansin ko, at siguro napansin nyo rin, na ang pagpapala ng Diyos para sa mga may takot sa Kanya ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ang pagpapala ito ay tumutulay hanggang sa mga susunod na angkan at lahi pagkatapos natin. Hindi ba't isang magandang balita ito? Hindi lamang natin pinagpala, hindi lamang natin ibinukas ang pagpapala para sa ating sambahayan ngayon sa kasalukuyan, kundi ibinukas din natin at inihanda na, isinicure na ang future ng mga susunod na henerasyon pagkatapos natin. Yun naman pala, mga kapatid, ang kailangan para masecure, fear the Lord. Kaya hindi na tayo mag-aalala ang mga ngamba sa susunod sa atin. Ang Diyos natin ay matapat sa Kanyang pangako. Kapag sinabi niya na pagpapalain niya, pagpapalain niya. Kaya kung sinabi ng Diyos na pagpapalain niya tayo at ang ating sambahayan at ang susunod na henerasyon pagkatapos natin, yun ay tiyak, mga kapatid. Pagpapalain talaga tayo ng Diyos kasama ang pamilya. Kung meron man na pinakamalaking pagpapala na pwedeng matamo
ang isang pamilya ay yung magkaroon ng isang taong may takot sa Diyos sa pamilya niya. Hindi ba? Ano ang sinasabi dito? Kahit merong isa lamang sa pamilya na merong may takot sa Diyos, kahit isa lang na merong may takot sa Diyos sa pamilyang yun, madadamay na sa pagpapala ang buong sambahayan. Yan ay isang magandang balita para sa akin. Ewan ko sa inyo. Alang-alang dun sa isang tao merong may takot sa Diyos, pagpapalain niya ang taong yun at maging ang kanyang pamilya at sambahayan. How much more, mga kapatid, kung hindi lamang isa ang merong may takot sa Diyos sa pamilyang yan, sa pamilya mo, kundi lahat kayo ay mayroong takot pagkilala sa Diyos, palagay ko'y aapaw ang pagpapala sa pamilya mo. Yan ba gusto mo? Ang isang taong may takot sa Diyos, laging may inuuwing pagpapala sa kanyang tahanan. Tanong ko sa iyo, kapatid, ikaw ba yun? Ano ang iyong iniuuwi sa iyong tahanan? Pagpapala o sumpa? Pagpapala o sumpa? Nakita ko lamang na isa pala sa maaaring susi para mapalaya ang pamilya kung meron man sa sumpa ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Isa lang, mga kapatid. Kung ikaw sa iyong sambahayan ang tanging may takot pa lamang kay Yahweh, rejoice. Mayroong mabuting balita. Ang pagpapalay aabot sa iyong pamilya. At manalangin tayo, lalo tigit sa mga kapatid na nag-iisa lang at dadalawa lang kayo sa inyong sambahayan na may takot kay Yahweh. Manalangin kayo na ang ibang miyembro ay makakilala sa Panginoon at magkaroon ng takot sa Panginoon. At mamamangha tayo sa bubuhos na pagpapala ng Diyos. Pangapat na pagpapala ng pagkakaroon ng takot kay Yahweh ay yung pag-ingat at proteksyon. Hindi lamang paggabay, hindi lamang karunungan, hindi lamang katagumpayan. Meron ding pag-iingat at proteksyon na ibibigay ang Diyos sa atin. At ito ay nag-a-apply sa araw-araw nating buhay. Ito ay araw-araw na pakinabang. Makakaranas tayo ng pag-iingat at proteksyon ng Diyos sa paanong paraan. May tatlong area na pwede nating maranasan ng pag-iingat at proteksyon ng Diyos. At babasahin natin ang una sa Kawikaan 14:27. Ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay at ang taong mayroon nito ay malayo sa kamatayan. Ano daw? Ang isang taong may takot sa Diyos ay makakaasang hindi siya hayaan ng Diyos na mapahamak. Yun ang ibig sabihin. Kaya una, ingatan tayo ng Diyos na magmapahamak. Ang sabi ng talata, ang pagkatakot kay Yahweh bukal ng buhay. Ito'y nangangahulugan na hiwalay sa pagkatakot kay Yahweh, hiwalay sa bukal ng buhay, sa pinagmumula ng buhay o nagbibigay ng buhay, anumang oras ay maaaring nakaamba ang kapahamakan sa atin. Sa paanong paraan, ang sabi ng sumunod na bahagi ng pangusap, ang Biblia version ay ganito, ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Mayroong mga silo upain ang kamatayan. Ang mga silo na ito ay tumutukoy, mga kapatid, sa tukso na inihahain sa atin ng kaaway ng dyablo para pukawin yung ating pagnanasa. Ang purpose kasi ng pain sa mga hayop kapag nanguhuli ay para kunin yung kanilang atensyon, para kasi ang ihahain nila doon ay yung isang haing katakam-takam para doon sa hayop na yun. At sa oras na mapansin ng hayop na yun, yung pain, yung naroong
pain na yun at kumagat yung hayop, ay yari na. Siguradong kapahamakan at kamatayan ang naghihintay sa kanya. Ganyan din sa ating mga kapatid, ang ginagawa ng diablo. Siya ay naglalatag ng iba't ibang mga pain sa ating harapan, no, maaaring katakam-takam, masarap para sa ating panlasa, sa ating pagtingin. At mula doon nag-uumpisa yung pagnanasa sa ating puso na yun ay subukan, yun ay tikman, yun ay puntahan. Mapanganib yun. Mapanganib yun. Sa oras na kumagat tayo doon sa silo, doon sa pain na yun, isa na lang ang naghihintay. Tiyak na ikaw ay mapapahamak. May sa ating pagkatakot sa Diyos, inilalayo tayo doon mula doon sa mga silog na yun. Tulad na sinabi ko kanina, ang pagkatakot sa Diyos ay ginagawa tayo aware, malay. Kaya dahil sa pagkatakot natin sa Diyos, binubuksan nito ang ating pagkamahalay. Tungkol sa kahit sa mga bagay na ginagawa ni Satanas sa paligid, nagiging malay na rin tayo kung ano mga pakanan ng diablo. Alam natin na ito ay tukso. Hindi tayo basta kakagat kasi alam natin yun ay tukso. Lalayo na tayo. Kaagod na tayo. Kung kinakailangan tatakbo katulad ni Jose. Ang sabi ng Biblia, sabi doon sa unang Pedro 5:8, ang ating kaaway ay parang liyong matungan, maliligid, naghahanap ng masisila, sabi doon. Anong ibig sabihin nun? Ang kaaway natin ay hindi malayo. Ang kaaway natin ay malapit. Yun ang pangalawa. Kanina, iingatan tayo sa mga silo o pain ng kaaway. Ngayon naman, iingatan din tayo sa mismong nagsisilo. Sa mismong kaaway, sa diablo mismo. Sabi kasi ng Kawikaan din sa 6:6, ang kasalanan ipapatawad kung tapat ka sa Diyos, malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya'y matatakot. Kaya hindi lamang tayo iingatan ng Diyos sa mga silo at pain ng diablo, iingatan tayo ng Diyos mismo doon sa diablo. Sa kaaway mismo na naghahain ng mga silo na ito, ng mga pain na ito. Itong mga umaali-aligid na ito sa paligid natin, sila'y malapit lang. Ang problema, kung sila'y malapit lang, nariyan lang, hindi sila malayo. Kaya anumang oras, kapag nakahanap sila ng tiyempo, madali din na tayong pwedeng madala sa kapahamakan. Pwede nila tayong madala sa kapahamakan dahil always ready sila eh. Nariyan lang sila sa kapaligiran. Kaya kailangan natin maging handa. Ngayon paano tayo magiging laging handa? Ang pagkatakot sa Diyos ay tutulong sa atin. Sa pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, hindi lamang tayo ito ginagawang malay at alerto sa mga pakanan ng diablo, kundi ginagawa rin tayo nitong able na labanan at daigin, lupigin ang kaaway mismo. Hinihimok tayo ng pagkatakot natin sa Diyos na patuloy natin siyang kilalanin sa pamamagitan ng Kanyang salita. The more na nakikilala natin ang Diyos at ang Kanyang kalooban, ang Kanyang pamamaraan, the more natataas yung antas ng ating kakayanan na i-resist at labanan ang diablo at ang kanyang mga pakanan sa buhay natin. Pangatlo, yung mararanasan natin yung pag-iingat din ng Diyos pagdating sa mga panganib. Ito yung sinabi ng Awit 34:7, Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinupukpok. Ang panganib na tinutukoy dito ay parehong nag-apply sa spiritual at physical nating kalagayan. Alam niyo, isang magandang bagay rito sa katotohanan ito tungkol sa pagkatakot sa Diyos, hindi tayo bibigo ng Diyos. At kasama doon yung hindi niya tayo bibigo yung pagdating sa security natin sa pang-araw-araw.
makakaasa tayo hindi niya tayo pababayaan at iiwan sa lahat ng karanasan at sa lahat ng pagkakataon. Kapag binigay mo, ito ang sistema mga kapatid, ganito. Kapag binigyan mo ng galang ang kanyang pangalan, kapag ininalan mo ang Diyos, kapag kinilala mo ang Diyos sa buhay mo na nag-iisa at tanging tunay na Diyos, kapag itinaas mo ang pangalan niya, sinamba mo siya, nangikit sa lahat ng pangalan, kapag iningatan mo ang kanyang karangalan, ang ganti ng Diyos, iingatan ka rin niya sa anumang uri ng panganib na naghihintay o narira sa iyong kapaligiran. Tingnan ninyo, para tiyakin ito ng Diyos sa atin ang pangako nito. Ang sabi ng talata, isinubo niya ang kanyang mga anghel. Maganda sa English, sabi sa English, sa ESV version, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers Him. Ang ginagawa pala ay, ang mga anghel ay nagkakampo at pinapalibutan tayo. Kaya hindi lamang iisa ang nakapalibot sa atin, higit pala sa isa. Pinalilibutan tayo ng ang mga anghel ng Diyos, ng hukbo ng Diyos, para tiyakin ang ating kaligtasan araw-araw sa lahat ng pagkakataon. Parang isang prinsipe na kapag lalabas ay maraming nakakonvoy sa likuran at sa giliran para tiyakin ang kanyang kaligtasan. Para tiyakin hindi siya maano at walang makakalapit sa kanya na sino man na maaaring mag-cause ng kapahamakan. Ganyan tayo, ingatan at pinaproteksyonan din ng Diyos, mga kapatid, resulta ng ating pagkatakot sa Kanya. Hindi ko alam, pero marahil ay katulad ko kayo na may mga patutuwa at kwento na minsan may mga pagkakataon kapag tayo ay medyo nalalamig sa pananalangin, sa pagbubulay, hindi na tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos, hindi na natin nagagawa yung dapat natin ginagawa. Pansin nyo, minsan parang nagiging prone tayo sa panganib. Ewan ko sa inyo, pero mayroon akong ganung mga karanasan sa nakaraan. Pero kapag tayo ay palaging babad sa Panginoon, sa Kanyang salita, ang secure ng bawat araw. Yung panatag ka. Walang takot sa puso mo na harapin ang bawat araw. Dahil alam mong merong isang Diyos na nag-iingat, mag-iingat sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Kung ganito pala tayo handang ingatan ng Diyos, pangalagaan ng Diyos sa araw-araw, masasabi kong liban sa kaligtasan pwede nating maranasan araw-araw, mararanasan din natin ang kapanatagan araw-araw. Panatag tayo na gumalaw, panatag tayo na kumilos, panatag tayo na magbiyahe, panatag tayo pumunta sa kahit saang lugar. Dahil alam natin, merong isang Diyos na mag-iingat at magsisecure para sa ating kapakanan. Spiritual man o maging sa ating physical. Panghuli na pagpapala ay yung kasaganaan at katiwasayan. Kawikaan 22:4 ay nagsasabi ng ganito, ang pagkatakot kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Gusto kong bigyan diin yung salitang nagbubunga ng yaman. Sa ibang salin, ang ginamit na salita ay riches or wealth. Sa lahat ng aking sinabi ng mga unang pagpapala, itong panglima ang pinaka-practical sa lahat. Dahil ito'y tumutukoy hindi sa spiritual, kundi ito'y tumutukoy sa ating kalagayang pisikal, pinansyal at material. Na tayo ay handa rin pagpalaan ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay nakalaan din sa mga tao may takot sa Kanya
pagdating sa kanilang buhay, pinansyal, material, at pisikal, ay pwede rin maranasan ng singa. Ang ginamit na salita sa English, mga kapatid, ay reward. The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and light. Kaya isang gantimpala, alam ng Diyos kung paano niya gagantimpalaan ang mga may takot sa Kanya. May mga taong nagdadala ng kaluguran sa Kanya. Kaya hindi lamang tayo pagpapalang spiritual, pasasaganain din niya tayo. Pwede tayo at kaya tayong pasaganain ng Diyos sa ating buhay, pinansyal, material. Gusto mo ba yun, kapatid? Alam kong gusto mo. Hindi magdadalawang isip ang Diyos na ibuhos sa atin ng mga pagpapalang ito na kailangan natin. Ang ating Diyos ay mayaman at nasa Kanya ang lahat nating pangangailangan. At siya hindi madamot para pagkaitan ang mga taong lalo na kung karapat dapat naman na makatanggap nito. Ang tanong nga lamang ay, karapat dapat ka ba na tumanggap ng reward? Sino ba ang karapat dapat tumanggap ng reward? Ano ba sa ating secular na buhay? Sino ba yung mga nakakatanggap ng reward? Di ba ang mga nakakatanggap ng gantimpala, yung mga merong na-accomplish, yung nakatapos sa inahinging mga requirements sa kanya, o na-achieve niya yung isang bagay na dapat ma-achieve para matamo yung gantimpalang yun. Ganon din yan sa ating mga kapatid. Ang gantimpala na nagmumula sa Diyos ay automatic na matatanggap mo. Matatanggap natin pagkatapos mong mapasahan ang mga inaasahan ng Diyos. At ang una na inaasahan sa atin ng Diyos ay magkaroon tayo ng takot sa Kanya. If you want to be blessed by God, ano ang hinihingi? Fear God. Respect Him, worship Him, obey Him, love Him, and follow Him. Sa palagay ko, walang dahilan ang Diyos para hindi niya tayo pagpalain kung ang lahat ng yan ay nagagawa natin. Ang pagkatakot sa Diyos, ang pinakamagandang puhunan sa buhay. Kung mayroon kang pagkatakot sa Diyos, masasabi kong nasa iyo na ang lahat ng oportunidad para sa isang magandang kinabukasan. Kapatid, kung ikaw ay kabilang na sa mga taong may takot sa Diyos, gusto kitang batiin sa gabi nito. Dahil meron ka ng katiyakan. Tiyak ka na. Nadadalhin ka ng pagkatakot mo sa Diyos na yan sa isang magandang kapalaran, sa isang magandang buhay, hindi lamang ikaw, kasama ang iyong sambahayan at ang susunod pang salinlan pagkatapos na. Sana napagpala po tayo ng pagbubulay na ito ngayong gabi at alam kong kung sa iba ito ay hamon, ang aking panalangin, mag-umpisa kayong sumuko sa harapan ng Diyos, kilalanin kung sino siya sa buhay mo, aminin na kailangan natin siya at ilagak natin sa kanyang lahat ng tungkol sa buhay natin. Kasama na ang ating mga pinabalak, iniisip at ninanasan. Sana po'y napagpala kayo sa ating pagbubulay ngayong gabi. Para sa mga kapatid po dito sa Gloria, tayo po'y maglilikom ng mga kaloob sa linggo. Sa ating pong pagsamba sa ating mga bahay, ating pong ihanda ang mga kaloob, at yun po inyong dadalhin sa ilang pick-up points sa ating lokal. Sa lugar po ng
Santa Teresa, doon kay Ate Delia Laurel. Sa Lucio Laurel po ay doon na lamang kay Brother Tino. Sa Manguyang ay doon kay Ate Nor at kay na Ate Bimbi. At sa Bulbuga naman po, kung sino yung ating taga-bilang ng kaloob, ay doon din po ninyo dadalhin. Ngunit pwede rin naman pick upin po sa inyong bahay kung ito'y inyong hihilingin. Ayaw lamang po namin mag-ikot sa mga bahay-bahay, unay delikado, pangalaway ayaw nating maging sapilitan ang pagbibigay. Ang gusto po natin ay kusang loob, kaya kayo po ang maghahatid ng inyong kaloob sa isang nakalagay sa isang silyadong sobre at tatanggap po kayo ng katibayan o resibo sa inyong ipinagkaloob. Sana po huwag tayong mahadlangan magkaloob at ng iglesia na may patuloy na makapagkawang gawa sa ilang mga nangangailangan nito. Ang aking pong panalangin at ang aking benediksyon ay taglay ng huling awit na nagsasabing, God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Gandang gabi po sa inyo lahat.